Siguro kauna-unahan nyo lang makikita dyan sa salitang English yung word na especially sa Bible. Especially. Ang Biblia po ay nagtuturo na huwag tayong magtatangi ng tao, di ba? Pero sa puntong ito, hindi ho pagtatangi ang itinuturo ng Diyos sa atin. Kasi magiging kakontra. Ang itinuturo dito, kung tayo ay nakakatulong, nakakagawa ng maganda sa ating kapwa-tao sa labas, lalo na sa ating kasambahay sa pananampalataya. Yun ang sabi po dito. Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ang tinutukoy doon sa lahat ng tao. Pero, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Okay? At ang sabi po sa atin, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong manghimagod. Pag sinabing manghinawa pa, sawa na ako. Lagi ko namang tinutulungan niya. Iba naman. Lagi namang ako natulong, di naman siya natulong sa akin. Ano ho? So, minsan nakakapagod. Minsan tayo nanghihinawa. Lalo na kung yung ating natutulungan hindi gumaganda ang lagay. Ano? Pero sabi po dito, lalo na po sa mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, huwag tayong manghimagod po. Ito yung hamon sa atin upang mapanatili natin yung ating tinatawag na pag-ibig sa kapatid. Huwag nating panghimagudan. Bakit? Ano yung mga dahilan? Bakit huwag tayong manghimagod? Verse 7. Kung ano yung ihasik mo, aanihin mo din. Ano kaya kung ikaw na ang dumating sa pangangailangan? At kung ano yung magiging attitude natin na kaunting lang, nang himagod na tayo, paano kung tayo na? Di mahirap din. Kung ano yung ating ihasik, aanihin din natin. Bagaman hindi naman ho agad-agad. Kasi minsan tayong mga tao, pag tayo nagasik ngayon, gusto natin maya-maya, may balik na. Huwag naman po. Minsan ang balik niya sa mga anak mo, sa mga apo mo, pagpatay na tayo. Oo, hindi natin alam yan. Basta magasik ka lang ngayon. Wala naman nung balik, hindi naman nung nagaling, hindi naman nung... Ako kayo may mapapalad yan, hindi naman naasenso yata ang buhay niya para ibalik sa akin yung itinulong ko. Hindi man huyang taong yan ang tinulungan mo ang magbalik sa'yo, tiyak ko, ang Diyos ang magbabalik sa atin. Sabi ng mensahe ng Miyerkules ng ating pastor, kapag ikaw ay nagpahiram sa mahirap, pag ikaw ay tumulong sa mga mahihirap, to the poor, ikaw ay nagpapautang sa Panginoon. Oo. Kaya ba natin pautangin ng Panginoon? Lahat naman ang ating tinatangkilik, ikanya din. Pero anong ibig sabihin doon? Hindi kalilimutan ng Diyos yung gagawin nating magandang gawa, mabuting gawa, lalo na sa kapatid. Kaya alam nyo, mga minamahal, huwag nating i-miss yung mga opportunity. Ngayon lang natin pwedeng gawin yan habang tayo nandito sa lupa. Pag tayo nasa langit na, lahat ng kayamanan natin, iwan. Iwan. Lahat ng pera, anumang bagay na mayroong ka, lakas at kung ano-ano, lahat yan ay iwan pagdating sa langit. Kaya nga po, the only time and privilege and opportunity that we could use, our human resources, temporary resources, ay habang tayo nandito pa. Extend it as early as possible habang buhay pa tayo. Dahil pag namatay na tayo, okay? So, do good. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya nga ang challenge sa verse 10, habang may pagkakataon pa. Habang may pagkakataon pa. Young people, habang may pagkakataon ka pa, do good for your brethren. Serve the Lord by serving your brethren. Mga magulang, habang may panahon pa. Ang buhay na illustration ko po dyan, si Tatay Inong. Nung siya po'y malakas pa, alam nyo, lagi niya sinasabi, brother, kung ako'y pagkakalooban pa ng Diyos, palibasa, medyo matanda na po kasi nung siya po'y naligtas. Ano ho? Pero ganun yung kanyang pagnanais na,
Habang ako'y may lakas ka, brother, basta't ako'y hindi sinusumpong ng rayuma, brother, at may visitation, daanan mo dito, sasama ako. Nasama naman nga yung matanda. Pero alam nyo, ngayon po, hindi niya na magawa yun dahil mayroon ng ginagamot sa kanyang katawan. And makaka-recover physically, makakasama uli siya. Pero ang reflection sa atin doon, isang araw tayo ganun din. Yang lakas at buhay at kakayanan natin, resources natin, habang natin, ang gamitin, gawin na natin. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Opo. Okay. First, tignan natin din Mateo chapter 10. Mateo chapter 10. Hindi naman po nabasa kanina. Pero tignan natin, napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Verse 40. Napakaganda nito. Sabi po, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang sabi po dito, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Alam niyo po ba mga kapatid, anuman ang ating gawin sa kapatid, yan ang ating treatment sa Panginoon. Ang linaw na sinabi ng Panginoon, ang tumatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. One time, meron talata, nagtanong ang Panginoon, sabi ng mga tao, Panginoon, kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin dinamitan? Kailan ka namin pinainom? Kasi takanta yung mga tao na ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko makalimutan, nung panahong ako'y uhaw, ako'y inyong pinainom. Nung panahong ako'y gutom, ako'y inyong pinakain. Nung panahong ako ay wala, ako'y inyong binigyan. Alam niyo, nagtanong ang mga tao, paano po namin kayo napakain? Paano po namin kayo napainom, Panginoon? Alam niyo, sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa niyo sa mga maliliit na ito, ay ginawa ninyo sa akin. Ganun pala. Kapag ang kapatid pala ay trinatuhan mo ng maganda, ang Panginoon ang ginagawan mo nun. Opo. Kaya minsan kung manghihinayang ka na gumawa ng mabuti sa kapatid, sana wag mong panghinayangan nyo kasi kahit pa sabihin mong, parang sobra yata yung gagawin ko ha. Ang tanong, kaya mo gang bigyan ng sobra ang Diyos? Kaya mo gang gawan ng sobra ang Panginoon? No! Sabi nga po sa quotation, we cannot outgive the Lord. We cannot outlove the Lord. Kaya mga kapatid, tandaan natin, yung gagawin nating pagpapakita ng pag-ibig sa kapatid, hindi lang yan sa kapatid natin ginagawa, yan ay mismong ginagawa natin sa ating Panginoon. Why? How come? Paano nangyari yon? The church is the body of the Lord Jesus Christ. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo, nung siya po'y nandito, siya mismo yung literal na katawan niya. Nung siya po'y umakyat sa langit, ang iniwan niya na kanyang iglesia ay ang church. We are the body. Kaya kung tinutulungan mo ang kapatiran mo sa loob ng kapatirang ito, samahang ito ng Panginoon, you are doing it for the body of the Lord Jesus Christ. You are doing it for the Lord Himself. Spiritual nga lang ang dating kung titignan. Tao yung tinulungan mo kung titignan. Pero the essence of what we have done is done for the Lord. Kaya kung isipin mong talo ka, lugi ka? No. Isipin mo na pagod ka? Napuyat ka? Nawalan ka ng lakas? Hindi ka lugi, kapatid. You did it for the Lord. Kaya alam nyo, yung umibig sa kapatid, walang lugi dyan. Kahit buhay mo, ibigay mo, hindi ka lugi. Pero wala pa naman sa atin nakapagbigay ng buhay, ano?
Pero hindi po tayo lugi. Hindi po tayo lugi. Mateo 25:35 po, yung binabanggit ko sa inyo. Mateo 25:35. Yung sinabi ko sa inyo na, Panginoon, kailan ka naging hubad na ikaw ay amin dinamitan? Ito po yun eh. Verse 35. Mateo 25:35. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. I was a stranger and you took me in. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayo'y sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit? O nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid. We are the Lord's brethren. Anong sabi po dito? Kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Amen? Nakita niyo po mga kapatid? Nakita niyo po? Kahit sa pinakamaliit na ito, hindi naman height ang tinutukoy din eh. Ibig sabihin yung sa tingin mo'y parang maliit na uri ng miyembro yan dito. Sabi ng Panginoon, ginawa nyo yan para sa akin. Ganda ano po? Para nakakapagpataba ng puso, gumawa ng maganda sa ating kapatid. Amen? Opo. Nakakataba yan ng puso. Ganun pala. Yung palang pagtulong ko sa kapatid na yun sa Panginoon ko ginawa. Praise the Lord. Kaya nga nakakatuwa mga kapatid. Don't let this opportunity ma-miss. Sana gawin natin. Okay? So may mga ilang talata pa ho tayo dyan, pero hindi na ho natin bibigyan ng pansin. Pero ito po yung diin. Huwag tayong manghimagod. Huwag ho tayong manghimagod. Okay? Meron pong tanong po. Baka meron po tayong tanong. Tuloy tayo? Tuloy po tayo. Number 5. 6 na ito. 6. Sige, pasok ko yung kabila. Isa pa. Yan. Paano po mapapanatili yung pag-ibig sa kapatid? Caring for one another. Next, be at peace to one another. Mamuhay na may kapayapaan sa lahat ng kapatiran. Be at peace. Hindi sinabing rest in peace. Ang sabi po ay be at peace. Be at peace. Romans chapter 12, verse 18, please. Romans chapter 12, verse 18. Ang banal na Espiritu ay hinihimok tayo through Apostle Paul to be at peace with one another. Makipagpayapa. Mamuhay na may kapayapaan. Ano sabi doon sa talata? If it be possible. Hindi ito madali. Pero ang sabi po dito, kung maaari, ay ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Makipagpayapaan tayo sa mga tao. Be at peace. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po, tayo bilang mga tao, wala tayong kaaway na laman. Wala tayong kaaway na laman. Sabi nga ng Panginoon, through Apostle Paul, sa aklat ng Efeso, ang kalaban natin, spiritual. Meron tayong common enemy, and our common enemy, 1 Peter 5:8, is none other than the devil. Si Satanas po ang ating talagang kaaway. Pero pagdating sa tao,
ultimo yung kaaway